Here you have a real talk. Mga ilang taon ka nung namulat ka sa pagdurusa? 18 years old, Pastor. Doon ako namulat ng pagdurusa kasi doon ko nakita yung pagbagsak ng magulang ko. Kasi lumaki ako na meron kami sa buhay. So nasanay ako na lahat ng hihingin ko meron. And yung panahon na yon, doon bumagsak yung negosyo namin. So meaning to say, yung nanay mo meron siyang negosyo, Opo. tapos malago yung negosyo niya noon. Yes po. Tapos biglaan bumagsak yung lahat. So, paano yon naging malaking impact sa buhay mo? Naging malaking impact sa akin yun kasi po, nasanay nga po ako na meron lagi. Lahat ng gusto ko na ibibigay nila. Lahat ng hihingin ko meron. So, naging malaking impact din sa akin to kasi hindi ako naturuan na maging independent. Naging dependent lang ako sa kanila. Umaasa ako sa kanila, sa nanay ko. Kasi alam ko na meron akong tatakbuhan. Pero nung meron kang, sabi natin, bago mangyari yan, paano ba yung buhay mo dati? Kasi alam natin dito sa Pilipinas na pag meron ka sa buhay, di ba parang waldas ka ng waldas. Yes. Paano ka dati yung bago mangyari na bumagsak yung negosyo? Ganun nga po, gaya ng sinabi nyo na ako ay dati naging happy-go-lucky. So akala ko na walang katapusan yung kasiyahan na bawat oras meron ako na kada isang tawag ko lang meron. Akala ko hindi na matatapos yun. Paano mo ginagastos yung pera mo nung meron ka? So, ginagastos ko yung mga pera na yun na pinapadala sa akin ng nanay ko sa mga bagay na walang kwenta. Gaya nga ng bisyo, barkada. So, masasabi ko na parang binibili ko yung mga barkada ko dati. Kasi sa dami ng pera ng nanay ko, marami rin akong nagiging kaibigan. Kasi kilala nila, alam nila na mayaman kami, alam nila na meron kami sa buhay. So, alam naman natin na kung meron ka, marami ka talagang kaibigan. Pero mga ilang taon ka na nagsimula kang pasukin yung, sabi natin, yung bisyo? Nagsimula po ako mga grade 6 pa lang. So, doon ako nagsimulang manigarilyo. And hanggang sa naging teenager ako, naging mas malala kasi doon nakakasalamuha ako ng mga ibang tao. Nadadagdagan yung bisyo ko, natutunan kong uminom, natutunan kong sumama sa mga babae, relationship sa mga babae. So, nung naging teenager ako, naging mas malala kasi doon ko nakita yung doon ko natutunan yung patungkol sa mga website ng mga pornography dahil sa mga kaibigan. So, lahat ng masasabi nating bisyo na meron ka, lahat yon parang natutunan mo sa mga kaibigan mo? Opo, doon ko natutunan. Pero may mga bisyo talaga na sariling ako yung... Ikaw yung parang pasimuno pa? Opo, pasimuno. Ano yung bisyo na parang ikaw yung nauna nun? Marijuana po. Nagsimula ako sa marijuana. Pero paano yun? Paano ka pumasok sa ganong sistema? Meron akong mga kaibigan na mas matanda sa akin. So dito naturuan ako kung paano gamitin. Sila yung nagturo din sa akin. Then, until natutunan ko, hanggang ako naman yung nagiging pasimuno. Mga ilang taon ka na pumasok sa marijuana? Nasa edad, po ako, 19. So, 19 anyos. Matapos na to ng pagbagsak ng negosyo ng pamilya mo o kasagsagan? Kasagsagan pa rin po na, meron pa rin siya. Bali, nagsisimula pa lang na bumagsak talaga, yung asin mawala. So, sa natitira mong pera, yun pa yung pinagagawa mo? Yes. So, ano yung pinaka masasabi mong malalang parte ng buhay mo? Ang pinakamalala talagang napagdaanan ko, meron akong naging girlfriend ng 4 years. So, yung relationship na to, talagang sineryoso ko. And, nawala yung relationship na to. So, nagkaroon ako ng depression. Doon nag-start na lalong naging magulo yung buhay ko. Pero paano tumatakbo sa isip ng isang tao? Sabi mo nga, naging magulo yung buhay mo. Ano yung tumatakbo sa isip mo that time?
na wala nang pag-asa sa buhay ko kasi parang hindi na ako magseseryoso. Pumasok man ako ulit sa isang relationship, magiging laro na lang, ganun. And wala talagang, as in walang tumatakbo sa isipan ko nun. Wala akong plano sa buhay ko. Ang gusto ko lang nun, happy-go-lucky, gaya nga ng sinabi ko na, ito yung nakagisnan ko, ito yung nakamulatan ko. So ganun, yun yung gusto ko sa buhay ko dati. Yun yung tumatakbo lang sa isipan ko. Gusto ko na meron lang ako laging pera para magastos. Gusto ko na meron akong mga kaibigan sa tabi ko. So yun yung ikot ng buhay ko, yun yung umiikot sa isipan ko lagi. So, sa madaling salita, parang laging gusto mo nang may kasama sa buhay. Parang kung hindi kaibigan, babae, kapag hindi babae, kung ano-anong bagay, bisyo. So, doon mo sinisira yung buhay mo sa madaling salita, di ba? So, kailan mo na-realize na tama na? Na parang, kailan ka napagod na para bang paikot-ikot yung sitwasyon? Doon po ako napagod, yun nga, araw-araw, ganun na lang. Parang walang pagkakaiba, walang pagbabago. Parang nakakasawa na kasi hindi ko nakikita na nagiging maayos, kundi lalong lumalala yung sitwasyon ko. Gaya nga nung nag-asawa ko, akala ko na ito yung ikakabuti, akala ko magiging tahimik yung... Ilang taon ka nag-asawa? 24 po. Tapos, ilang taon naman yung asawa mo? 21 po. Pero bakit kayo nagdesisyon na sa murang edad mag-asawa na? Kasi nga po, nabuntis ko siya nung oras na yun, nung panahon na yun. And kailangan na panagutan ko kasi nagde-demand din yung magulang niya. So, napasok ako sa relasyon na yun dahil... So, sa magulong sitwasyon ng buhay mo, tapos pinasok mo na bumuo ng pamilya, pumasok ba sa isip mo na yung pag-aasawa mo, yun yung makakabago ng sarili mo? Hindi po. Hindi ko talaga naisip na yun yung makakabago na talagang as in makakabago sa akin. Kasi meron nga po akong addiction noon sa pornography tsaka masturbation. So ito yung nagtulak sa akin para makabuntis siya. So hindi ko talaga plinano yung bagay na yun. So talagang parang na-aksidente lang talaga yung... Na-aksidente po. So, kamusta yung buhay, pamilya ng isang tao na ang gulo ng buhay? Nadamay mo ba siya sa gulo ng buhay mo rin? Opo. Naging talagang mahirap yung sitwasyon namin kasi bago pa ako mag-asawa, magulo na nga yung buhay ko. And nag-asawa pa ako. So, nadamay yung asawa ko sa kaguluhan ng buhay ko. And nakala ko na kung meron akong kasama, meron akong asawa, may katulungan ako para maging maayos yung buhay ko. Pero gaya nga ng sinabi ko kasi meron akong addiction, lalong naging mas magulo kasi wala yung guidance, wala yung gabay, wala sa tamang pag-iisip, tamang panahon, wala sa tamang kondisyon. So lalong naging magulo yung sitwasyon ng buhay ko at yung buhay ng asawa ko. So dahil magulo na yung buhay ninyo, paano ka napunta sa church? Napunta ako sa church kasi nawala sa akin lahat. So, wala akong matakbuhan, wala akong mahingan ng tulong. Walang mga tao na makakatulong sa akin. Ito yung naging start kung paano ako napunta sa church. So, naalala ko dati na yung nanay ko is nag-a-attend na sa church. Nakita ko kung paano nabago yung buhay niya. Nakita ko kung paano lumago yung buhay niya. Nakita ko kung paano yung pagkakaiba ng buhay niya noon bago siya pumunta sa church. So, nung nakita mo yung pagbabago na to, parang naisip mo na yung pagbabago na yan pwede rin mangyari sa buhay mo. Opo. Pero, nung nakita mo yun, naging mabilis ba yung pagbabago sa buhay mo? Hindi po naging mabilis kasi naging proseso po talaga yung buhay ko. Hindi ganun kadali. Pero unti-unti. Pero ito yung simula talaga ng pagbabago ng buhay ko. Ito yung naging starting point ng pagbabago ng buhay. So, sabi mo nga, ang dami mong addiction, ang daming gulo ng buhay mo, para bang lahat nawala sa'yo. Parang hirap magsimula niyan, di ba? So, ano yung number one step na ginawa mo para ayusin yung buhay mo?
Yung number one step na ginawa ko sa buhay ko para ayusin yung buhay ko is yung nagpakumbaba ako. So, inaccept ko sa sarili ko na hindi ko talaga kaya. Nagpakumbaba ako sa sarili ko na talagang hindi sa sariling lakas ko hindi ko kaya. So, ito yung naging way para mag-start akong magbago. So, yung pagpapakumbaba talaga. So, sa pagpapakumbaba na to, naniniwala ako na naisip mo rin na magpakumbaba sa Diyos, magpakumbaba sa lahat. Di ba? Kasi minsan iniisip natin na ang dami na nating alam. Pero kahit na ang dami nating alam, ang wasak ng buhay natin. So, paano yung journey mo ng pagsuko mo ng buhay mo sa Diyos? So, ganun nga po. Wala nga po akong matakbuhan noon. And yun nga, inaccept ko sa sarili ko na wala talaga akong magagawa. Nagpakumbaba ako. So, ito yung naging starting point para lumapit ako sa Diyos. Dito ko, naalala ko yung nanay ko dati na nag-attend na. So, naisip ko dati na kung walang makakatulong sa aking ibang tao, so, wala na akong ibang choice, kundi yung Diyos na lang. Kung ano yung Diyos na sinasabi ng nanay ko dati, ipinapakilala sa akin na pwedeng bumago sa buhay ko. So, ito yung starting point. Ito yung naging rason para makalapit ako sa Diyos. Nung binigay mo yung buhay mo ng tunay sa Diyos, ano-ano yung dinulot nito na pagbabago sa iyo? Malaking dulot sa akin yung pagbabago nung binigay ko yung sarili ko sa Diyos. Kasi, unang-una, nagkaroon ng direction yung buhay ko. So, naunawaan ko na ako ay isang kaluluwa. Ito yung pinakamahalaga. Naunawaan ko na ako ay isang kaluluwa na balang araw, mamamatay din. So, nagkaroon ako ng gabay. Nagkaroon ako ng kaisipan. Nagkaroon ng kulay yung buhay ko. Nagkaroon ng direksyon. At nagkaroon ako ng parang lead kung ano yung dapat kong tahakin. So, napakalaking bagay. Napakalaki yung pagbabago nung simulang binigay ko sa Diyos. Kasi nagkaroon ng puwang yung buhay ko. Dati hindi ko alam kung saan ako patungo. Pero ngayon, na sinuko ko yung buhay ko sa Diyos, alam ko kung ano yung tinatahak ko. Nagkaroon ako ng liwanag. Nagkaroon ako ng lead, pathway kung ano yung patutunguhan ko. Kamusta yung pamilya mo nang sinuko mo na yung buhay mo sa Diyos? Kamusta yung naging resulta sa pamilya mo? Naging maayos. So, nung sinuko ko yung buhay ko sa Diyos, naging maganda yung resulta. Naging maganda yung lahat. Sa pamilya ko, naging maayos kasi binigyan ako ng gabay, binibigyan ako ng karunungan kung paano ko i-manage yung pamilya ko, kung paano maging isang tunay na ama, tunay na asawa. So, nagkaroon ng kapayapaan sa buhay naming mag-asawa. At at bukod pa dito, nagkaroon kami ng guide din. So, meron lang akong tanong sa'yo. Willing ka ba na ipakita yung mukha mo para sa lahat, para makita nila kung sino ka at kung paano binago ng Diyos yung buhay mo? Apa. Ako si Jules Raceles, dating miserable ang buhay, puno ng problema at puno ng adiksyon. Pero ngayon, binago ng Diyos yung buhay ko. Here you have a real talk.